Nila niya ako sa kusina at akala ko kung anong sasabihin. Bigla niya akong sinampal. Nakita kami ng amo namin at inawat siya pero hindi siya nagpaawa. Akala ko lalabas yung jowa ko sa kwarto kasi nagkakagulo kami ng ka-live-in niya. Pero naglock lang siya ng kwarto niya. Pero may ginawa rin naman yung jowa ko. Baka kasi isipin niyo wala siyang ginawa eh. 20 years old lang ako nung nag-work ako sa bar. Ang nagpasok sa akin dito ay ang tropa ko. Pero dapat hindi ko sinira yung buhay ko. Hanggang sa dito ay may nagustuhan akong lalaki. Pero may kinakasama siya na kasama ko rin sa work. Na sila matagal lang magkasama sa trabaho at stay in sila. Nasimula pa raw dalagat binata sila hanggang sa magtatlo yung anak nila. Pero yung dalawang anak niya ay sa ibang lalaki. At yung bunso dito sa lalaking nagugustuhan ko. Hanggang sa unti-unti kong naging close yung lalaki. Guusap kami ng palihim at nagchat pero patago kasi hindi yun alam ng mga kasama ko sa work. Ayun na nga, naging kami ng lalaki. Hanggang sa umuwi yung babae sa Batangas, na kasi taga dun yung ama ng dalawang anak niya. At dun na kami nagkita ng lalaki. Na ito nga yung bagong kinakasama ng kawork kong yon. Nasimula nun ay dun na siya natutulog sa kwarto ko. Na okay lang naman sa kanya na ganun yung trabaho ko sa bar. Dun na nga may nangyari sa amin ng paulit-ulit. Hanggang sa nalaman ng babae na may relasyon kami ng kinakasama niya, agad-agad itong umuwi at bumalik sa trabaho niya. At pagbalik niya, tinanong niya ako kung kami raw ng kinakasama niya. Syempre, hindi muna ako umamin hanggang sa nagsalita na siya na may nagsabi raw sa kanya. Na ang nagsabi ay yung tropa ko na nagdala sa akin dito sa bar. Ayun kasing tropa kong yun ay may gusto rin dito sa jowa ko. Jowa ko na lang yung itatawag ko sa kanya ha. Hanggang sa napaamin niya ako at nasaktan niya ako. Pero pagkatapos nun ay naging okay rin naman kami. Pero hindi naman namin tinapos ang relasyon namin ng jowa kong yun. Hanggang sa tumagal na nga kami at nalaman ulit yun ng babae. Sa trabaho kami ng babaeng to at parehas kaming nakatable. Nang bigla lang niya akong hinila sa kusina na akala ko may sasabihin lang siya sa akin. Pero bigla niya akong sinampal. Nakita agad yun ng amo namin at inawat niya kami pero hindi pa rin siya nagpaawat. Na ang akala ko lalabas yung jowa ko sa kwarto kasi nagkakagulo na kami sa labas eh. Pero yun pala nilak lang yung pintuan ng kwarto nila. Hindi talaga siya lumabas. Hanggang sa pinagtago ako ng amo namin dun sa pamangkin nila pero sumunod pa rin sa akin ang babaeng yun. At dun niya ako binugbog. Nagmamakaawa ako nun sa kanya at wala man lang ginawa yung mga nakakita sa amin. Pero natapos din yung pambububog niya sa akin ng gabing yun. Umalis ako sa trabaho kong yun sa bar hanggang sa nakalayo ako sa jowa ko. Pero nung nawala ako ay may ginawa rin naman yung jowa ko. Baka kasi isipin niyo wala siyang ginawa eh. Sobrang galit siya dun sa kinakasama niya at nahanap niya ako sa work dito lang din sa lugar nila. Malayo nga lang pero same pa rin, bar pa rin. Pinupuntahan lang ako dito ng jowa ko at nakakapag-usap lang kami ng jowa ko kapag nakatable sa iba yung babae. Pero napakahirap ng ganito kaya nagtitiis muna kami sa ganitong relasyon. Na kasi malapit na rin namang umuwi si babae sa Batangas at magsasama na ulit kami ng jowa ko. Alam ko medyo nakakahiya pero hanggang dito na lang, Mamilen. Letter sender, Dina. So anong gusto mong gawin ko? I-award ka sa katangahan at pagtitiis mo? Nakikisaw-saw ka sa lalaking may kinakasama at may anak na. Na kahit nabugbog ka na't lahat, sige ka pa rin. Masyadong in love si ate kaya naman sobrang labnaw ng utak. Na sana man lang hindi mo na pinagpatuloy, hindi mo naisip yon. Hindi yun sumagay sa isip mo. As of now ba, wala pa rin may sakit sa inyo kasi sausawan kayong tatlo eh. As in kinikilig ka pa? Dun sa tuwing may katable yung ka-live-in ni boy ay saka ka lang naaalala, ba't ang lala? Bata mo pa, it's not too late para iayos yung buhay mo. Ang daming trabaho or diskarte na pwede. Sinisira mo yung buhay mo na as if walang choice. Sobrang mahal kaya ka tangang-tanga. Hanggat bata ka pa, hanggat may chance ka pa, do the right thing. Na kasi if you'll stay in that kind of environment, hanggang sa huli, sira yung buhay mo. Alam ko hindi ka si Elsa, pero let go, iha.